Maria, Gracia Plena, mga panalig sa mabiyayang araw ng linggo sa ating lahat. Kumusta po kayo? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan bagamat may mga pinagdaraan na pagsubok sa buhay, ay huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan po ni Brother Marcos C. Evangelista, samahan niyo po ako sa loob ng 1 oras upang ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko laban sa mga heretiko. Ako po si Brother John Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Ngayon po mga kapanalig ay Prison Awareness Sunday at patuloy po nating ipagdasal ang mga kapatid nating na nasa bilangguan na magkaroon nawa sila ng hustisya at makamit nila ang hustisya na kanilang kinakailangan, na kanilang hinahangad at ipagkalob ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat alam naman po natin mga kapanalig na hindi naman po lahat ng nasa kulungan ay talagang kriminal. Halos yung iba sa kanila dito na mga nakakulong ay mga inosente. At bago po tayo tumungo sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, nananawagan po si Ginoong Glenn C. Patupat na nawawala po ang kanyang asawa na si Ginang Marina Custodio Patupat. Kung sino man po makakita at nakakakilala kay Ginang Marina Custodio Patupat, pakicontact lamang po si Ginoong Glenn C. Patupat sa contact number na 0977-193-1369 at ang 0995-725-1256 at 0920-981-4457. Siya po ay nakatira po sa Tikiwan, Rosario, Batangas. Sino man pong nakilala at makakita kay Ginang Marina Custodio Patupat, ipagbigay alam lamang po kay Ginoong Glenn C. Patupat. Ulitin ko pong numero, 0977-193-1369. Pagdasal po natin mga kapanalig na siya po ay matagpuan ng kanyang mga mahal sa buhay at ng mga sa kabilang sa kinauukulan. Okay, ngayon po mga kapanalig, mag-isa po ako dahil si Brother Michael ay meron po siyang appointment sa araw na ito. At bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ibahagi ang aking kaunting nalalaman hinggil po sa ating pananampalatayang Katoliko. At talakayin po natin muli mga kapanalig at ipagpatuloy po natin yung ating tinalakay noong nakaraang linggo. Particular po dun sa the four last things or yung tinatawag na 4 na huling bagay. Pag sinabi po nating 4 na huling bagay, ito po ay tumutukoy sa kamatayan, paghukom, langit at impyerno. Death, judgment, heaven, and hell. Again mga kapanalig, kapag sinabi po nating paghukom, ito po ay ang paghukom po mga kapanalig ay may dalawang uri, may dalawang klaseng paghukom po. Ang sino mang papanaw sa atin dito or sino man po dito yung mga sa ating mga tao, meron po tayong mararanasang dalawang uri ng paghukom. The first is particular and the second is general judgment. Ngayon, bigyan din po natin mga kapanalig yung tinatawag na general judgment. Bakit mayroong general judgment mga kapanalig? Bakit may general judgment? Kung sa particular judgment mga kapanalig, ang nakakaalam lamang po ng mga ginawa natin, mabuti man ito o masama, ang nakakaalam lamang po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ito mga kapanalig, na kapag po tayo ay pumanaw, tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos, sa hukuman ng ating Panginoon. At dito ay iisa-isahin niya yung ating mga nagawang mga mabuti man ito o masama at tayo ay kanyang huhukuman. No? It's either langit or impyerno. Pero kung tayo man po ay nakagawa ng mabigat o mga kasalanang mortal na hindi natin pinagsisihan, tayo po ay dederecho sa impyerno. No? Tayo po ay dederecho sa impyerno kung sa huling segundo ng ating buhay ay hindi tayo nakahingi ng patawad sa Diyos, hindi tayo nakipagkasundo sa Diyos, no? Tayo ay dederecho sa
impyerno. Ngayon, kung tayo man po, no, ay nakahingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos, at kung tayo nga po ay pinatawad niya, at nakita sa atin ng ating Panginoong Diyos na meron pa tayong batik ng kasalanan, or yung tinatawag na mancha ng kasalanan, tayo po ay padadaanin niya syempre sa purgatorio upang tayo ay kanyang linisin, no? Sapagkat sa purgatorio, dito po tayo dadaan upang tayo ay makarating sa langit. So next Sunday po mga kapanalig, tatalakayin po natin ang tungkol sa purgatorio. So ngayon, bigyan din po muna natin yung general judgment. Sa general judgment po mga kapanalig, pagdating po ng general judgment, magkakaroon po ng confirmation. At dito po, i-reveal po sa lahat ng tao yung ating mga ginawa, mabuti man o masama. Tandaan po natin ito mga kapanalig, kung tayo man po ay nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos bago tayo mamatay, tayo po ay nakipagkasundo sa Kanya, tayo ay ibibilang ng Diyos sa mga tupa. No? Ibig sabihin lang po nito, tayo pa ay tiyak na sa talagang makasama niya na tayo sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Ngayon, i-reveal ng Diyos yung ating mga nagawa, ng ating mga nagawang kabutihan, mga nagawang kasalanan, no? Sa mga kambing, sa kasalanan, pero sa mga matutuwid, yung mga mabubuting nagawa. At ito po ay masasaksihan ng lahat ng mga tao na mga nabubuhay pa, sa mga susunod na henerasyon, sa mga taon, at sa mga muling mabubuhay. Masasaksihan po ilang lahat yun. Masasaksihan po nating lahat ito mga kapanalig. Natandaan po natin ito. At ito bang sinasabi ko mga kapanalig ay talaga bang nasusulat? Nasusulat po ba sa Biblia? Ito pong ating sinasabi. Ito pong aking sinasabi. Ito po ay ating basahin sa unang Korinto, chapter 4, verse 5. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng lahat ng bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Ngayon mga kapanalig, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ilalantad yung mga nagawang mga kasalanan na inilihim sa kadiliman. Can you imagine mga kapanalig na yung mga ginawa mong bagay nung ikaw pa ay nabubuhay sa mundong ito or bago dumating yung tinatawag yun na general judgment, makikita ng lahat ng mga tao. No? Ito ay talagang nakakahiya. Nakakahiya dahil sabi nga ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, walang lihim na di nabubunyag. No? At yung mga matutuwid naman, yung mga matuwid, yung mga banal, bibigyan ng Diyos ng parangal. Ngayon, mga kapanalig, kung tayo man po ay nabubuhay pa sa mundong ito, sigapin po natin na tayo po ay walang itinatagong lihim. No? At magpatuloy tayo sa paggawa ng ating mga kabutihan. No? So kita nyo na mga kapanalig, again, lahat ng kasamaang ginagawa at lihim ay malalantad. At sa panahong din iyon, kung tayo man po ay namuhay na matuwid, nagkasala, subalit nagsisi sa ating mga nagawang kasalanan, bago tayo malagutan ng hininga, tayo ay paparangalan ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay kanyang isasama sa kaharian, sa kalangitan. Ngayon, may sinasabi ba ang ating Panginoong Jesucristo tungkol po dito na siya mismo ay magbibigay ng parangal sa mga taong matuwid? Opo, basahin po natin sa Pahayag chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa
ayon sa kanyang ginawa. No? So napakalinaw po nito mga kapanalig. Ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang ginawa. Ano yung inaasahan? Gantimpala. Pero ano yung inaasahan ng mga masasama? Kaparusahan. No? Ngayon, pag-usapan po natin mga kapanalig, yung langit. Kapag langit po talaga mga kapanalig, na talagang ito ay napakasarap pakinggan, napakasarap sa tenga, na kung saan kapag ang langit ay pinag-uusapan, no? Iba yung tawag ito, iba yung talagang nararamdaman natin na talagang lahat po tayo ay naghahangad na makarating sa langit. Pero tandaan po natin ay hindi po lahat ay maaring makapunta sa langit. Ngayon, mga kapanalig, ano ang turo ng simbahan tungkol sa langit? Basahin po natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1024. Ang langit ay ang huling hantungan at kaganapan ng mga pinakamarubdob na hangarin ng tao, ang pinakamataas at pinakahuling estado ng kaligayahan. So di po ba mga kapanalig, napakasarap isipin na kapag tayo ay nakarating doon, ay mararanasan natin at mararamdaman natin ang pinakamagandang kaligayahan, pinakamatinding karanasan sa ating buhay. No? Kung doon man po tayo ay pupunta. So isipin niyo po mga kapanalig na talagang ang sarap sa pakiramdam na kapag ka po tayo ay nakarating sa langit. At ito po yung huling hantungan na maaari nating marating kung tayo man po ay namuhay na matuwid. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng ating banal na kasulatan hinggil po sa atin dito? Kung tayo man po ay nabubuhay, no? Tayo pong lahat mga kapanalig na talagang dapat magsumikap tayo na makarating tayo sa langit. At ano ba yung dapat nating gawin? Ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mga kapanalig, nagpapatuloy po tayo sa ating programang Apologetika. Ngayon po mga kapanalig ay ipagpatuloy po natin ang ating tinatalakay. Happy listening. Binabati ko po pala yung mga ating mga tagapakinig na si avid listener. Ito si Ginang Emilia Ancheta. Siya po yung inanay ni Architect JC Ancheta. Ayan. At ang aking fiancé na si Mary Jean Silungan at si Brother Ding Manalang. Yan, sila po ay yung talagang avid listener ng ating programa at sa ating DZRB 846 Radio Veritas. Okay, ngayon mga kapanalig, gaya po nung binanggit ko po kanina, ay hindi lahat ay makakarating po sa langit. Unfortunately, hindi po lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay may pagkakataong makarating sa langit. Ngayon, sino ang hindi maaaring makapasok sa langit? At sino lamang mga kapanalig ang maaaring makapasok dito ayon sa banal na kasulatan? Basahin po natin sa Pahayag chapter 21, verse 27. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi, ang sino mang gumagawa ng kinapopuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makakapasok lamang doon ay yung mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Again, malinaw po mga kapanalig, di po ba? Sino po ang hindi makakapasok doon? Yung mga nakagawa ng mga mabibigat na kasalanan na hindi nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. At syempre, may specific talaga, no? Yung mga gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos, no? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? At mga nakikiapid, yan. At yung mga sinungaling, yung mga kawatan, no? Yung mga kurakot, yan. Yung mga kurakot na yan, nananawagan po kami sa inyo. Kung gusto nyo pong makarating sa kaharian sa langit, magbalik loob po kayo sa ating Panginoong Diyos. Isoli nyo po lahat ng mga ninakaw nyo, no? Sa mga kawatan na yan. At sa mga sinungaling, no? Wala pong
wala pong puwang ang langit sa mga taong sinungaling. Ngayon, sino pong makakapasok sa langit? Ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Yung mga banal, no? Yung mga dumaan sa proseso ng paglilinis at talagang sila po yung talagang may pagkakataon na makarating sa langit. Ngayon, ano ang sinasabi ng ating simbahan patungkol pa rin sa langit? Again, sino ang maaaring makapasok sa langit ayon sa turo ng simbahan? Basahin po natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1023, ang mga namatay sa grasya at sa pakikipagkaibigan sa Diyos at ganap na mga nilinis na ay nabubuhay magpakailanman kay Kristo. Sila'y natutulad sa Diyos sapagkat nakikita nila siya sa kanyang tunay na sarili at harap-harapan. Napakalinaw po mga kapanalig na ang turo ng ating simbahan na ang mga nasa langit, ang mga kapasok sa langit, yung mga namatay sa grasya, ibig sabihin po, uulitin ko po, yung mga nagbalik loob sa Diyos bago malagutan ng hininga, mga napahiran ng banal na langis o yung tinatawag na anointing of the sick, no? Yung mga nakapagkumpisal hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Sila po yung may pag-asa na makarating sa langit. At kapag po sila ay nakarating sa langit, makikita nila ang ating Panginoong Diyos ng harap-harapan. Ngayon, ano yung sinasabi ng ating banal na kasulatan hinggil po dito? Basahin po natin ang unang 1 chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So di po ba mga kapanalig, napakalinaw po. Kung tayo man po dito sa mundong ito na nabubuhay pa, ay hindi pa nating lubos na makikita ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ng harapan. Pero kung tayo po ay nagsisikap na isabuhay yung kanyang mga turo, yung kanyang mga aral, darating po tayo sa point na makikita po natin siya ng harapan. At lalong higit kapag po siya ay dumating dito sa ating mundo, sa kanyang muling pagparito, no? Tayo'y magiging tulad niya. Ano ba ang meron sa ating Panginoong Jesucristo? Banal, matuwid, no? Kapag po tayo, again mga kapanalig, kapag po tayo ay nasa langit na, tayo ay magiging katulad na ng ating Panginoong Diyos. Again, hindi po ibig sabihin tayo magiging Diyos din. Hindi po. Tayo po ay magiging banal, no? Magiging banal na kapag po tayo ay nakarating na sa langit. Ngayon, ano pa ang sinasabi dito? Unang Korinto chapter 13 verse 12. Sa kasulukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng lubos na pagkilala niya sa akin. Di po ba mga kapanalig? Hindi pa talaga natin lubos na nakikita o nakikilala ng harap-harapan ng Diyos, pero tandaan po natin, may pag-asa na siya po ay ating makasama. Ngayon, ano pa ang sinasabi ng Pahayag chapter 22 verse 3? Wala roong makakitang anumang sinumpa ng Diyos, makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Pagdating po natin ng langit mga kapanalig, kung doon man po tayo tutungo, sasambahin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung dito pa po tayo ay nasa lupa pa, syempre, sinasamba rin naman po natin ang ating Panginoong Diyos sa papaanong paraan? Sa banal na misa. Ngayon, ano pa? Sino ang maaari nating makasama sa langit? Ito yung pinakamagandang magandang ano dito tawag ito, magandang itinuturo ng ating simbahan Sino yung maaari nating makasama sa langit? No? Ayon sa turo ng simbahang Katolika. Ang sabi po dito, Catechism of the Catholic Church,
paragraph 1024, the perfect life with the most holy Trinity, the communion of life and love with the Trinity, with the Virgin Mary, the angels, and all the blessed is called heaven. No? Sabi po dito, napakalino po. Kung dito man po sa mundong ito, hindi po natin matatagpuan ang perfect life. Saan natin matatagpuan ang perfect life? Sa langit. Kapag na po tayo nasa langit, ang makakasama po natin ay ang ating Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisang Diyos na may 3 persona. Sino pang ating makakasama? Ang mahal na Birheng Maria, no? Si Mama Mary, di po ba? Napakagandang isipin, mga kapanalig, na makakasama natin si Mama Mary sa langit at ang ating Panginoong Diyos, no? Yung mga banal na ating pinipintuho, no? Kung tayo man po ay deboto ni Saint Padre Pio, San Jose, San Agustin ng Hippo, San Agustin ng Canterburio, Santa Filomena, di po ba? Ang sarap isipin na makakasama natin sila sa langit. Kasama natin sila sa langit. At talagang ito yung pinakamagandang maaari nating maranasan kung dito po tayo hahantong. No? Sabi po nga dito, sa Catechism of the Catholic Church 1025, ang mabuhay sa langit ay makapiling si Kristo. Ang mga hinirang ay nabubuhay sa Kanya. Lalong higit, mayroon sila o nagkakaroon sila ng tunay na pagiging sarili, ang kanilang sariling pangalan. Ang sabi po ng ating katekismo, to live in heaven is to be with Christ. Ang sino mang mabuhay sa langit ay makakapiling si Kristo. Can you imagine, mga kapanalig, no? Na talagang ang sarap ulit-ulitin, ang sarap isipin na talagang kapag tayo ay nasa langit na, kasama na natin ang ating tagapagligtas. No? At may pangako binitawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay ating mababasa sa 1 chapter 14 verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Nasaan ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon? Siya po ay nasa langit, no? Sa kanyang muling pagdating dito sa ating mundo, isasama niya tayo, no? At siya po, can you imagine, mga panalig, ang sarap isipin na pinaghahanda tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng isang silid, no? Isang silid na kung saan maaari natin siyang makasama ng harapan, no? Can you imagine, mga kapanalig, yung talagang pangako ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nasa langit ngayon? Pagdating niya, anong sabi niya? Makakapiling niya, isasama niya tayo pagbalik, no? Pagbalik niya dito. At makakapiling niya tayo kung saan man tayo naroon. At maganda rin po yung sinasabi ni Apostol San Pablo na sa papaanong paraan din po ba natin makakapiling ang ating Panginoong Diyos? Siyempre, ang sabi sa Filipos chapter 1, verse 23, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. So, papaano makakapiling si Kristo? Kung siya man po ay papanaw sa mundong ito, lalong-lalong higit sa panahon natin ngayon. Mga panalig, sa pagpapatuloy po ng ating programang Apolohetika, at ang programang Apolohetika ay sumasahin papawid sa loob ng 18 taon. Mga kapanalig, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang programang Apolohetika ay patuloy niyang ginagabayan at inaalagaan sa tulong at panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Katotohanan. At syempre, hindi po magtatagumpay ang ating programa kung hindi dahil sa ating mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Bigyan po natin ng pasasalamat at acknowledgement. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa patuloy na suporta kay Kapitana Evelyn Tan Arago at pamilya, Sister Noemi Borromeo, Brother Arnel Borromeo at pamilya, Police Senior Master Sergeant Eric Castillo ng Caloocan, PNP at ang kanyang pamilya,
kay Brother Major Carmelo Cortez. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyong kagandahang loob. At syempre, pasalamatan din po natin si Brother Marco, si Evangelista, na patuloy na nagtsatsaga, no, sa ating patuloy na sumusuporta syempre sa kanyang dedikasyon upang mapagpatuloy din ang programang Apologetika. At syempre, pasalamatan din po natin si Tatang Larry at patuloy din po natin siyang ipagdasal na siya po ay bigyan ng Panginoon ng maikling panahon kung siya man po ay nasa purgatorio. At patuloy din po natin ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapanalig. So nagkaroon po tayo ng quick break, na yan. So salamat po sa inyong sa ating mga pilot ngayon. Okay. Okay, mga kapanalig, tuloy po tayo sa ating tinatalakay hinggil po sa talagang napakagandang pagnilay at magandang isipin. At hopefully lahat po tayo ay magkasama-sama sa langit, no? Pero wag muna ngayon, no? So sa mga susunod na pagkakataon. Ayan. Napakagandang isipin, mga kapanalig, na talagang tayong lahat dito ay maaaring makarating sa langit. At sino po yung hindi maaaring makapunta doon? Walang iba kundi yung mga nakakagawa ng mga kasalanan at ng mga hindi nagsisi. Ngayon, again, mga kapanalig, ang ating mga kasama doon sa langit, ang Mahal na Birheng Maria, ang mga banal, especially yung mga ating mga pinipituhong santo, at syempre lalong higit ang ating Panginoong Diyos, ang tatlong persona na may naiisang Diyos. Yan. Okay, tuloy po tayo sa ating tinatalakay. Napakaganda po nung sinasabi ni San Ambrosio. Ang sabi niya po dito, yayamang ang buhay ay mapasa kay Kristo, kung saan si Kristo ay naroon din ang kanyang kaharian. Again, yayamang ang buhay ay mapasa kay Kristo, kung saan si Kristo naroon din ang buhay, naroon din ang kaharian. Ano yung buhay kapag kakasama ang ating Panginoong Kristo? Buhay na walang hanggan. Nasaan yung kanyang kaharian? Yung kanyang kaharian po ay nasa kalangitan. 'Di ba? Nung dililitis ang ating Panginoong Kristo, tinanong siya ni Pilato, sabi niya, kung gayon, ikaw ay isang hari. Kasi sinagot siya ng ating Panginoong Kristo eh. Di po ba? Ang aking kaharian ay wala sa mundong ito. No? So yun. So napakagandang isipin, mga kapanalig, ang kaharian ng ating Panginoong Kristo ay nasa kalangitan. Ngayon, papaano tayo magkakaroon o papaano tayo nagkaroon ng pagkakataon para makarating sa langit? Sino ang naging dahilan upang tayong lahat ay may tsansa na makapasok tayo dito? At tayo dito ay mananatili magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1026. Dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ay binuksan ni Jesus para sa atin ang langit, ang buhay ng mga pinagpala ng mga nasa lubusang pagtatamo ng mga bunga ng pagtubos ni Kristo na siyang nagsama-sama sa kanyang kaluwalhatiang makalangit sa mga sumampalataya sa kanya, naging tapat sa kanyang kalooban, at ang langit ay pamayanang mapalad ng lahat ng mga ganap na nakasanib sa kanya. Di po ba, mga kapanalig, napakalino po ng tinuturo ng ating simbahan. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, ang langit ay nabuksan. At ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga, ang kaligtasan ay regalo sa atin ng Diyos. Pero tayong mga tao, kung tayo po ay nagpapatuloy na gumagawa ng ating mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, nawawala yung pagkakataon natin na tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang hamon po sa atin dito, mga kapanalig, na magpatuloy po tayo na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at sa kalooban ng ating Ama. Di po ba? Kasi ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Amang sa langit. No?
At sa papaanong paraan po ba natin ito mapapakita? No? Ang sabi ng Diyos Ama, pakinggan natin si Jesus, sundin natin siya. Ang sabi ng Mahal na Birheng Maria, gawin natin ang anumang sasabihin, gawin natin ang pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. May dalawang bagay po na sinabi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung sasabihin ko po lahat, mauubos po yung ating oras. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So di po ba napakalinaw po nito na talagang tayong lahat, kung tayo man po ay naging tapat, makakasama po natin ang ating Panginoong Diyos sa langit. At basahin din po natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1027. Ang misteryo ng mapalad na pagkakaisa ng Diyos at ng lahat sa Kanya ay higit sa Kanyang pangunawa at pagsasalarawan. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo dito tungkol sa paraan ng mga larawan tulad ng buhay, liwanag, kapayapaan, tiging at sa kasalan at sa kaharian, tahanan ng Ama, makalangit sa Jerusalem at sa paraiso. Hindi po ba mga kapanalig? Tandaan po natin, sa Old Testament, di po ba? Hindi pa po nagpapakita ang Diyos ng tuwiran, ng harapan. Pero ang Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng For example, halimbawa, the burning bush, no? So yun. So kaya pagdating natin sa langit, makakaharap na natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating banal na sandatlo. Ngayon, may paalala po yung ating banal na kasulatan na ang sabi po dito sa Pahayag chapter 22 verse 14, pinagpala ang naglilinis ng kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ngayon, ano po ang ibig sabihin po nito mga kapanalig? Kung patuloy po tayo naglilinis ng ating kasuotan, anong klaseng kasuotan? Paglalaba ba gamit ang detergent powder? Paglalaba ba ng ating sinusuot? Hindi po. Paglilinis, paglalaba ng ating kaluluwa, paglilinis ng ating sariling kalooban, no? Kaya ang hamon sa atin, sikapin natin na tayo po ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, no? Di po ba kasi ang sarap isipin no? Kapag ka po tayo ay darating man po sa punto na tayo po ay papanaw at sasabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang sabi sa Mateo chapter 25 verse 21 hanggang 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malalaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Ano yung kagalakan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Kagalakan, kasiyahan na walang hanggan na siya ay ating makakasama sa kalangitan. Isipin niyo po mga kapanalig, kapag ka po tayo ay pumanaw na sa mundong ito, napakasarap isipin at napakasarap malaman at napakasarap marinig na sasabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos, magaling, tapat at mabuting lingkod. Hindi po ba? Magaling, tapat at mabuting lingkod kesa dung ka sa impyerno, no? So, napakalino po na talagang sasamahan natin ang ating Diyos sa kanyang kagalakan sa kalangitan.
Ito po ang Petmalu, mga kapanalig. Ano ba ang sabi dito? Na kung sino ba yung hindi makapasok sa langit? Pahayag chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makapasok doon ang anumang bagay na marumi ni ang gumagawa ng kasuklam-suklam ni ang mga sinungaling. Gaya po nung binasa po natin kanina, hindi po lahat ay maaring makarating o makapasok sa langit. Ang hindi pwede makapasok, yung mga nakagawa ng mga mabibigat na kasalanan, yung mga nakakagawa ng mga kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, at yung mga magnanakaw at mga sinungaling. No? Sino naman po makakapasok sa kaharian ng langit? Ang mga naglinis ng kanilang kasuotan at nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Yan. Ngayon, mga kapanalig, pag-usapan din naman po natin ngayon ang impyerno. Nakakatawang isipin o nakakalungkot isipin na may mga sektang protestante o mga sektang kulto na hindi naniniwala sa impyerno. Sa kulto tuloy. Sa impyerno. Bakit? Although yung iba naniniwala, pero ang ginagawa nila is, binomodify nila, binabago nila. Bakit? Sapagkat para hindi ito masyadong nakakatakot or para hindi siya ganong ka-threat or talagang nakakaranas ng parang, ay, ganito pala ang impyerno, no? Tandaan po natin, mga kapanalig, ano-ano ba yung mga sektang protestante na hindi naniniwala sa impyerno or binabago nila yung pananaw ng simbahan hinggil sa impyerno. Mga kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa Apologetika, at pag-uusapan po natin yung mga kulto or sektang protestante na hindi naniniwala sa impyerno, or yung iba bagamat naniniwala pero binabago nila yung pananaw ng simbahan at ng Biblia patungkol dito para hindi siya ganong threaten, para kumbaga hindi ganong threaten yung mga Kristiyano. Minomodify nila yung impyerno, no? Ngayon, ano po ba ito? Una, the Unitarian Universalist, Seventh-day Adventist, mga saksi ni Jehovah, the Christadelphians, the Christian Scientists, the Religious Scientists, the New Agers, and the Mormons. Lahat po sila dito ay nire-reject nila yung impyerno, no? Yung doktrina ng impyerno. Pero yung iba, binabago para hindi gaanong kaseryoso yung banta sa buhay pananampalataya ng mga kabilang sa kultong ito. Tandaan po natin, mga kapanalig, ang dogma ng simbahan tungkol sa impyerno ay hindi upang magbigay ng takot, kundi upang iligtas ang mga mananampalataya sa walang hanggang kaparusahan na pagkawalay mula sa Diyos. At higit sa lahat, upang hiyanda ang mga mananampalataya sa walang hanggang kaligayahan kasama ng ating Panginoong Diyos. Kung naiiwasan nating magkasala at makagawa ng mga mortal sin, ay tiyak na tayo nga ay magkakamit ng walang hanggang kaligayahan sa kalangitan kasama ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa libro ni St. John Paul II, no? Kasi napapansin ng ating mahal na banal na Santo Papa na hindi lahat, kahit ultimo Katoliko, kahit ultimo yung religious, yung mga katikista, yung mga preachers, no? Sabi niya po dito sa librong ito na The Threshold of Hope, that too often preachers, catechists, teachers no longer have the courage to preach the threat of hell, no? Yung iba, kahit yung mga katekista daw ay sa kanya na hindi na nagkakaroon ng lakas ng loob na ipahayag yung katotohanan tungkol sa impyerno, no? So kumbaga, pag hell, ay wag na masyadong nating ituro yan, di ba? Pero in reality kasi, tandaan po natin, may impyerno, no? Tandaan po natin ang may impyerno sa kabilang buhay, no? Ano ang itinuturo ng simbahang Katolika hinggil po sa impyerno? Ang iglesia, ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1035, ang iglesia
ay nagtuturo na may impyerno na walang hanggan. Ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kasalanang mortal ay nananaog agad sa impyerno, sa mga impyerno, pagkamatay nila at doon naghihirap sa mga parusa ng impyerno, ang apoy na walang hanggan. So di po ba mga kapanalig, kung ating pong tatandaan na talagang may impyerno, at ang impyerno ay para sa mga kaluluwang hindi nakapagsisi at tumalikod sa ating Panginoong Diyos, no? Nireject nila yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig na dapat ibinabahagi sa ating kapwa, no? Ngayon, sino ba ang maaring mapunta sa impyerno, mga kapanalig? Sino ang maaring mapunta sa impyerno? Ayon sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang unang 1 chapter 3 verse 15. Mamamatay tao. Ulitin ko po. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. No? Di po ba, mga kapanalig? Kung ikaw po ay talagang nagtatanim ng sukdulan na yung galit mo sa iyong kapatid, biological man, sa mga kapitbahay mo, no, sa katrabaho mo, kung ganun na katindi yung pagkagalit mo sa iyong kapatid, kapatid, no, walang lugar sa iyo, walang puwang sa iyo ang langit, sapagkat ikaw ay para sa impyerno. Sino pang maaring mapabilang sa impyerno, no? Yung mga walang pakialam sa kanilang kapwa nagugutom, nauuhaw, mga bilanggo, mga may sakit, mga dayuhan, at mga dukha. Ngayon, kung ikaw ay isang madamot ka sa iyong kapwa, wala kang pakialam sa iyong kapwa, huwag mong aasahan, mga kapanalig, na ikaw ay makakarating sa langit. Tandaan mo, sa kangkungan ka pupulutin, sa impyerno ka pupulutin, kung ikaw ay naging maramot sa iyong kapwa. At sa mga may katungkulan dyan, kung patuloy nyo pong isinasagawa yung injustices, yung kawalan ng katarungan sa mga masigit na nangangailangan na kailangan magkamit ng hustisya, tandaan po ninyo, sa impyerno po kayo pupulutin. Sa mga kurakot, yan, ulitin ko po, sa impyerno po kayo pupulutin kung kayo po ay nagpapakasasa sa inyong mga ginagawa, no? Ngayon, ano pa? Basahin po natin yung unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Sino-sino po ba yung maaaring mapunta sa impyerno? Hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya. Sila ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Hindi po ako may sabi nito, mga kapanalig. No? Ito po ay nakabatay o nakabase sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Chapter 6 verse 9 hanggang 10. Yung mga binasa ko po, mga panalig, ay hindi po galing sa akin. Ito po ay galing sa banal na kasulatan. Hindi po sa pagiging judgmental, pero kailangan po natin magpahayag ng katotohanan. Ngayon, ano yung pinakamatinding kaparusahan ng mga kaluluwa sa impyerno? Ayon po sa turo ng ating simbahan, ang pinakamatinding kaparusahan na maaring maranasan ng kaluluwa sa impyerno ay ang habang buhay na pagkawalay sa ating Panginoong Diyos, no? Sabi ng Katikisim, the chief punishment of hell is eternal separation from God in whom alone, no? See, napakalinaw. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo din, Mateo chapter 25 verse 46, ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang
walang hanggan, no? Sinabi naman po ng ating Panginoong Kristo to, no? At ang sabi naman po ulit ni Apostol San Pablo, unang Thessalonica chapter 1 verse 9, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So di po ba? Very biblical yung sinasabi ng simbahan na yung habang buhay na pagkawalay ng ating kaluluwa sa Diyos magpakailanman. No? So yun, nakakalungkot isipin no? Pero ganun talaga ang realidad. So sa pagdating ng tamang panahon, mararanasan ng mga hindi nagsisi at tumalikod sa pag-ibig ng Diyos. Sabi kasi ng iba, kaya ayaw nilang magpahayag ng tungkol sa impyerno dahil wala daw po ito sa Biblia. Ganun ba? Pero ang katotohanan po mga kapanalig, ito po ay ating mababasa sa Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ang sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Ngayon mga kapanalig, aanhin natin para sa ating pong lahat, aanhin po natin ang sobrang maginhawang buhay. 3 story ang bahay na pala. 3 story ang bahay, no? Apat na 3 story ang bahay, pero saan nanggaling yung pinanggastos? Saan galing yung pinanggastos upang makapagpatayo ng 3 palapag na bahay? Sa nakaw, no? Yun yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Maganda nga ang bahay mo, pero ang pinanggawa mo dito ay galing naman sa nakaw. Nakabili ka nga ng chopper, nakabili ka nga ng private jet, pero ang pinanggalingan naman ito ay galing sa nakaw. Everyday kang kumakain sa buffet, no? Everyday kang kumakain ng mga masarap na pagkain, pero ang pinanggagastos mo dito ay galing sa panloloko, sa pang-i-scam, no? Yun yung tinatawag na maluwag na daan. Tandaan po natin ito. Ito po ay maaring magdala sa atin patungo sa kapahamakan. Sa mga easy money dyan, sa mga nawiwili sa easy money, tandaan po natin, walang easy money. Yari tayo sa ating Panginoong Diyos. Talikuran natin yung mga bagay na maaring maggaang sa pakiramdam, pero hindi tayo lumalaban ng patas. Lumaban po tayo ng patas mga kapanalig. No? Kaya nga, ang sarap isipin yung talagang lumalaban ng patas, sila talaga yung may pagkakataon na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Sapagkat sila po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ito naman po yung dapat. No? At sinasabi, at may babala po si San Juan na sa Aklat ng Pahayag, chapter 20 verse 10, sinasabi po dito, ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad ng propeta. Pahihirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. No? Ngayon, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Isipin nyo po, may impyerno. Huwag po natin kakalimutan ito mga kapanalig. Yes, God is love. God is a merciful God. Tandaan po natin ito, yung pangatlo. Huwag natin kakalimutan. God is just. Ang Diyos na ating Panginoon ay makatarungan. No? Kung ikaw naman po ay nagpakasasa sa mundong ito, na tinatapakan mo yung mga kapwa mo tao, no? Huwag mong aasahan na ikaw ay mapapabilang sa kalangitan. Dahil ang katarungan ng Diyos ay pantay. No? Isipin po natin ito mga panalig. Kasi sasabihin ang turo ng simbahan, di po ba mga panalig, hindi gusto ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Subalit,
sa free will na ibinigay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, may mga umabuso, no? Pero ang free will dapat hindi inabuso. Kaya nga, ang free will dapat, ano bang turo ng simbahan? Gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan. Maraming salamat po mga kapanalig sa patuloy niyo pong pagtatangkilig. Wala na po tayong oras, no? So medyo bitin. At sa next Sunday po, makikita at makakasama na po natin si Brother Marco, no? Sa November 2, yung tinatawag na All Souls Day, no? So muli, maraming salamat po mga kapanalig. Ako po si Brother John Albert Gales, sa ngalan po ni Brother Marcos Evangelista, na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan.